Bakit nga ba may mga special needs students na kapag nag-tantrums or meltdown, talagang hindi mo maawat? Totoo nga ba? Hindi nga ba sila kayang awatin? At ano nga ba ang mga dahilan kung bakit sila nagkakaganyan? Tara na, tuklasin natin ang mga kadahilanan kung bakit. Ito ang unang dahilan. Paano niya ma-describe yung feelings niya? Paano niya masabing gutom siya kung hindi niya alam mismo ang salitang gutom? Or kahit picture ng taong gutom. Hindi niya rin alam na siya ay inaantok. Hindi niya man ma-define kung ano yung antok. Diba? Kaya napakahalaga ng language. Kaya hindi natin sila masisisi kung bakit sila nagwawala. Number 2 reason. Family upbringing. Naniniwala ba kayo doon? Kung paano niyo pinalaki ang anak niyo. Kung paano niyo sila hinubog, ay ganun sila. Kung anong klaseng discipline ang meron ka, lalaki siya ng ganun. Kung siya ay mahilig manakit, dahil sinasaktan mo at nakikita niya, ma-adapt niya yun. Kaya kailangan, parents, guardians, meron tayo ng constructive discipline, not destructive discipline. Kailangan lang nating i-modify. Dahil hindi ibig sabihin kapag special needs sila, ipapamper natin sila all the time. Oh, baby! Oh, this is your milk! Baby! It's your time to play! It's something like that. Alam mo, kahit special needs sila, i-treat nyo sila na regular kids. Hindi pwedeng lagi nyo silang bini-baby. Lalaki silang baby. Baby na nga ang isip nila. Ginawa nyo pang baby. The way they think, the way they move, the way they decide. Right? So, pasensya na kayo. Ito ay usapang katotohanan lang. This is the real talk. At ito po ay nakakatulong para sa inyo bilang magulang at mga guardian na may special needs. And number 3, sensory processing disorder or SPD. Meron silang sensory seeking. Like, they're seeking the sounds. Lahat ng bagay na may tunog. Halos ipasok na sa tenga nila. Sa gustong-gusto nila yung tunog. At meron naman sobrang sensitive sa sound. Number 4, visual schedule. Yung ating daily routine. Bakit nga ba talagang wala sa mood yung bata? Puyat sa gabi. Puyat si mami, si daddy, si ate, si kuya. Puyat lahat. Kaya ang bata hindi nakatulog ng maayos. Or minsan, ang tulog talaga nila ay hindi maayos minsan. Parents, alam nyo ang daily routine ng inyong mga anak. Alam nyo kapag puyat siya, expect na talaga magtatantrums yan. At alam mo kung paano mo i-manage yung tantrums niya. Hindi lahat ay iasa nyo sa teacher. Kaya tayo po ay mag-work as a team. Hindi tayo makipag-compete sa bawat isa kung sinong magaling na parents, kung sinong magaling na teacher, doon ang anak ko. Hindi po ganun. Kasi based sa aking pagtuturo, may mga na-experience ako na pailan-ilan kung saan mag-start na yung klase, doon pa kakain ng bata. Una, nakaka-distract sa pag-aaral niya, yung oras na inilaan niya sa kanyang pag-aaral. Pangalawa, gutom ang bata. So kailangan ready siya pagdating sa school para hindi siya iyak ng iyak. Tama? So I hope kayong mga parents, kayo ang nakakaalam kung paano niyo i-manage yung time niyo based sa ating visual schedule. So yun po ang 4 na kadahilanan kung bakit. Ang pangalawang tanong ko ngayon, paano nga ba natin mamimaintain na maayos yung environment nila at mapapasunod natin ang mga special needs na ito? Parents, guardians, paano nga ba? Ating abangan ang susunod na video at yun po ang ating tatalakayin kung paano natin i-manage ang kanilang attitude. Don't forget to subscribe, likes, comments, and share for more updated videos. This is Teacher Ann from Ames Entertainment. Thank you so much.